Si Maria Cristina Lopez Montefino ay naniniwala sa sagradong pangako ng kasal. Kahit pa ito'y isang arranged marriage lamang sa bilinarong si Tristan Jade, ngunit sa isang iglap ang akala niyang marangyang buhay ay naging isang madilim na impyerno. Dahil sa kasakiman sa pera at kapangyarihan, ibinenta siya ng sariling asawa sa kaibigan nitong si Paul Jake Montecillo kapalit na isang multimilyong proyekto. Sa gitna ng karumaldumal na gabing yon, isang lihim ang nabuksan. Si Christina ay nananatiling dalisay, isang katotohanang di alam ni Tristan. Ang gabing yon ng pang-aabuso ay nagbunga ng kambal na magiging metsa ng kanyang muling pagsilang. Matapos palayasin at yurakan, si Christina ay magbabalik bilang si Christine Villamor, isang babaeng mas makapangyarihan, mas matapang at handang bawiin ang lahat. Sa tulong ng lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan, sisiguraduhin niyang luluhod si Tristan at ang kabit nito sa kanyang mga paa. Isang kwento ng pagtataksil, pagdurusa at ang matamis na ganti ng isang inaping asawa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-Ayasha. Ako ang inyong narrator, Miss Sandra. Minsan ang taong pinagkakatiwalaan nating mag-aalaga sa atin ay siya pa palang magtutulak sa atin sa bangin ng kapahamakan. Paano mo tatanggapin kung ang sarili mong asawa ay binenta ang iyong dangal para lang sa isang negosyo? Ngayong araw ibabahagi ko sa inyong isang kwentong punong-puno ng kirot ngunit kapupulutan ng inspirasyon sa katatagan ng isang babae. Samahan ninyo kami sa Ayasha TV sa pagsubaybay sa buhay ni Maria Cristina. Tunghayan natin kung paano ang isang pusong dinurog ay muling mabubuo para sa isang matinding paghihigante. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para di nyo makaligtaan ang bawat kabanata ng ating kwento. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang mansyon ng mga Montefino ay nababalot ng katahimikan. Ngunit sa loob ng silid ni Maria Cristina, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ng sariling refleksyon. Ang emerald green silk dress na suot niya ay hapit sa kanyang perpektong kurba at ang mahaba niyang buhok ay maayos na nakaistilo sa gilid. Maganda siya, napakaganda. Ngunit sa likod ng mapupulang labi at makinang ng mga mata ay ang pagod na kaluluwa ng isang babaeng nakakulong sa isang malamig na pagsasama. Christina, ano ba? Kanina pa ako naghihintay sa ibaba. Napakabagal mo talagang kumilos. Ang boses ni Tristan Jade Montefino ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto, puno ng iritasyon. Dalidaling kinuha ni Christina ang kanyang clutch bag at lumabas. Pagbaba niya sa grand staircase, nakita niya ang kanyang asawa. Gwapo si Tristan sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata walang bakas ng paghanga para sa asawa. Sa halip, tinignan niya to mula ulo hanggang paa na tila ba sinusuri ang isang produkto na balak niyang ibenta. Siguraduhin mo nga arte ka ng maayos, mamaya, Christina. Malamig na sabi ni Tristan habang sumasakay sila sa kanilang marangyang sasakyan. Importante ang gabing to. Ang birthday party ni Paul Jake Montecillo ay hindi lang basta selebrasyon. Doon nakasalalay ang kinabukasan ng Montefino Group of Companies. Tristan, di ba pwedeng tayo na lang muna mag-usap tungkol sa atin? Mahinang tanong ni Christina. Isang taon na tayong kasal pero para magkasing bayan lang tayo sa loob ng bahay. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Tristan. Kasunduan ang kasal natin, Christina. Pinakasalan kita dahil kailangan ng tatay mong pera ko at kailangan ko ng asawa na magdadala ng pangalan ko sa publiko. Huwag kang humiling ng higit pa roon. Nanikip ang dibdib ni Christina. Ang bawat salita ni Tristan parang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ni minsan hindi siya ginalaw ni Tristan. Isang bagay na pinagpapasalamat niya sa isang banda, ngunit nagpaparamdam din sa kanya na hindi siya sapat. Pagdating sa mansyon ng mga Montecillo, bumungad sa kanila ang nakasisilaw ng mga ilaw at ang ingay ng elite sa lipunan. Ang bawat sulok amoy mamahaling pabango at alak. Tristan, my friend! Isang baritonong boses ang umagaw sa kanilang atensyon. Lumapit na isang lalaking may tindig na tila isang hari, si Paul Jake Montecillo. Ang kanyang mga matay agad na dumapo kay Christina. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang uri ng titig na tila hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Happy birthday, Paul Jake! By the way, my wife, Maria Cristina. Pagpapakilala ni Tristan. Kinuha ni Paul Jake ang kamay ni Christina at tinampi ang kanyang mga labi doon. Isang kuryente ang gumapang sa balat ni Christina, hindi dahil sa kilig kung hindi dahil sa takot.
Napakaganda ng iyong asawa, Tristan. Tunay na isa siyang hiyas. Wika ni Paul Jake habang hindi inaalis ang tingin sa mata ng babae. Sobra pa sa hiyas, Paul, at alam mo naman ang usapan natin. Handa akong ibigay ang lahat sa proyektong yon. Makahulog ang sabi ni Tristan. Hindi naiintindihan ni Christina ang ibig sabihin ng asawa hanggang sa abutin siya nito na isang baso ng wine. Inumin mo to, Christina. Masyado kang tense. Gusto kong mag-enjoy ka sa gabing ito. Dahil sa pagnanais na mapasayang asawa, ininom ni Christina ang alak. Mapait to sa lalamunan ngunit agad sinundan ng kakaibang init na gumagapang sa kanyang buong katawan. Nakalipas ang ilang minuto, nagsimulang umikot ang paligid. Ang boses ng mga tao ay tila naging malabong bulong. Ang kanyang mga binti ay nanghina at ang huling nakita niya ay ang malamig na mukha ni Tristan habang ipinapasa siya nito sa mga bisig ni Paul Jake. Tristan, ang bigat ng ulo ko, ungol ni Christina. Huwag kang mag-alala, Christina. Bulong ni Tristan sa kanyang tenga, ngunit wala itong bahid ng pag-aalala. Gagawin mo lang ang trabaho mo para sa akin. Pagkatapos nito, makukuha ko ng gusto ko. Iyon ang huling salitang narinig ni Christina bago tuluyang lumubog ang kanyang mundo sa kadiliman. Di niya alam ang pagpikit ng kanyang mga mata ay ang simula ng kanyang pagising sa isang impyernong hindi niya malilimutan. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay hindi sapat upang pawiin ang lagablab ng init na nararamdaman ni Christina sa kanyang katawan. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata, ngunit ang paningin niya ay tila nababalutan ng makapal na hamog. Ang huling naaalala niya ang malamig na titig ni Tristan bago siya tuluyang nawala ng lakas. Nasaan siya? Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay ngunit tila gawa sa tingga ang kanyang mga braso. Nang sulyapan niya ang paligid na pagtanto niya na wala siya sa kanilang bahay. Ang silid na kinalalagan niya napakalawak, may mga gintong palamuti at isang malaking kama na may mga pulang sutlang sapin. Gising ka na pala, aking reyna? Isang boses na nagmula sa madilim na sulok ng silid. Bahagyang nanginig si Christina nang mamukhaan ng aninong palalapit sa kanya. Si Paul Jake Montesillo. Hawak nitong isang baso ng whiskey. At ang kanyang tuksido ay bahagya pang nakabukas at nagpapakita ng matikas itong dibdib. Paul Jake, nasan si Tristan? Bakit ako nandito? Nangangatal na tanong ni Christina. Sinubukan niyang bumangon ngunit muli siyang napasandal sa headboard ng kama dahil sa matinding hilo. Humalakhak si Paul Jake, isang tunog ng puno ng pait at tagumpay. Lumapit to at naupo sa gilid ng kama. Sapat na malapit para maamoy ni Christina ang matapang na amoy ng alak at mamahaling pabango nito. Ang asawa mo, ayun, nasa ibaba. Abala sa pakikipagkamay sa mga board members. Katatapos lang naming pirmahan ang kontrata para sa Southern Port Project. Wika ni Paul habang dahan-dahang hinahawakan ng pisngi ni Christina. Umiwas si Christina, ang puso niya parang lalabas na sa kanyang dibdib. Hindi ko maintindihan, anong kinalaman ko sa kontrata ninyo? Hindi mo ba talaga alam, Christina? O nagbubulag-bulagan ka lang? Dinikit ni Paul ang kanyang mukha sa tenga ng babae. Binenta ka ni Tristan sa akin. Ikaw ang collateral para sa proyektong yon. Isang gabing kasama ka, kapalit ng iyong halaga ng investment ko sa kumpanya niya. Para namang binuhusan ng nagyayelong tubig si Christina. Bawat salita ni Paul tila isang malakas sa sampal na nagpagising sa kanyang diwa. Parang binuhusan na nagyayelong tubig si Christina. Ang bawat salita ni Paul ay tila isang malakas sa sampal na nagpagising sa diwa niya. Hindi magagawa ni Tristan yon. Asawa niya ako? Asawa ka lang sa papel, Christina, pero para kay Tristan, isa ka lang kasangkapan. At para sa akin, tinitigan siya ni Paul ng may nag-aapoy na pagnanasa. Matagal na kitang pinapantasya. Ang ganda mo, ang bango mo at ngayong gabi, akin ka. Wag, maawa ka, Paul Jake, parang awa mo na. Pagsusumamo ni Christina habang pilit na gumagapang palayo. Ngunit mabilis siyang nahuli ni Paul ng kanyang mga bukong-bukong at tinila pabalik sa gitna ng kama. Naganap ang isang marahas na pakikipagtunggali. Ang mga sigaw ni Christina nilurund na makapal na dingding ng mansyon. Naramdaman niya ang pagpunit ng kanyang emerald dress at ang pagyurak ng kanyang dangal at ang pagkawala ng tanging bagay na iniingatan niya para sa lalaking inakala niyang mamahalin siya. Ngunit sa gitna ng silakbo ng damdamin ni Paul, bigla itong napatigil. Ang galit at pagnanasa sa kanyang mga mata napalitan ng matinding gulat.
May nakita siyang pulang mantsa sa puting sapin ng kama, isang patunay na kailanman hindi nagagalaw ang babaeng nasa harapan niya. Virgin ka pa? Bulalas ni Paul Jake. Ang kanyang boses ay puno ng di makapaniwalang tono. 1 taon na kayong kasal ni Tristan. Bakit? Di makasagot si Christina. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang mga hikbing punong-puno ng pait. Nakatitig lang siya sa kisame, walang buhay, habang kanyang pagkatao ay tila unti-unting nadudurog. Sa kabilang banda, si Paul Jake ay natigilan. Ang akala niyang simpleng pagtikim sa isang yus na asawa ay naging isang krimen laban sa isang inosenteng babae. Napatingin siya sa umiiyak na si Christina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam na isang matinding kurot sa kanyang konsensya. Ang bilyonaryong si Paul Jake Montesino, ngunit huli na ang lahat. Ang gabing ito na dapat ay isang selebrasyon ay naging simula na isang impyernong hinding-hindi na mabubura pa sa alaala ni Christina. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng sasakyan ay tila nanunuyo sa namamagang mga mata ni Christina. Binalik siya ni Paul Jake sa tapat ng kanilang mansyon bago pa man magmadaling sumikat ang araw. Walang kibuan, walang salita. Ang bilyonaryo iniwan siya sa gate na may halong pagkalito sa mga mata. Ngunit si Christina ay wala nang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang katawan at ang mas matinding hapdi sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila nagpapaalala sa kanya na wala ng dating Maria Cristina. Pagdating sa malawak na sala, napatigil siya. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya. Isang tawang malandi at puno ng kagalakan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Tristan sa mahabang sofa, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakandong sa kanya ang isang babaeng naka-silk robe lamang. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga bisig nakapalupot sa leeg ng kanyang asawa. Si Chloe, ang sekretary ni Tristan na matagal niya nang pinaghihinalaan. "Oh, look who's home!" Mapanguyam na wika ni Chloe nang mapansin ang presensya ni Christina. Hindi man lamang to bumaba sa kandungan ni Tristan. Sa halip, lalo pa nitong siniksik ang sarili sa leeg ng lalaki. Tumingin si Tristan kay Christina. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng awa. Ang tanging nakikita niya ay ang tagumpay. "Nakauwi ka na pala," sabi ni Tristan habang kinuha ang baso ng scotch sa mesa. "Sana naging kooperatiba ka kay Paul Jake. Dahil sa ginawa mo, nakuha ko ng pirmadong kontrata. The Southern Port Project is officially mine." "Tristan?" Nangangatal ang boses ni Christina. "Ibinenta mo ko. Hinayaan mong bubuin ako ng kaibigan mo para lang sa pera?" "Huwag ka masyado madrama, Christina," sagot ni Tristan sabay tayo. Lumapit sa asawa, tiningnan ang punit na suot nito. "Isang gabi lang yon at huwag mong sabihing di mo nagustuhan. Mas mayaman at mas makapangyarihan si Paul Jake kasa sa akin. Consider it a favor." "Pati ba ang pagkababae ko favor din?" Isang malakas sa sampalang binigay ni Christina kay Tristan. 1 taon akong naging tapat sa'yo. 1 taon akong naghintay na mahalin mo ko." Hinawakan ni Tristan na mahigpit ang panga ni Christina hanggang mapadaing ito. "Tapat? Naghintay? Christina, pinakasalan kita sa utang ng ama mo at ngayong bayad ng lahat, wala na akong kailangan sa'yo." Tumayo na rin si Chloe at lumapit sa kanila. "Tristan, darling, wag mo na siyang pag-aksihan ng panahon. Sabihin mo na sa kanyang totoo." Hinarap ni Tristan si Christina ng may kasamang ngisi. "Mag-divorce na tayo. Ihanda na ng abogado ko mga papel, pirmahan mo na yan at umalis ka sa bahay na to. Chloe is pregnant at ayokong lumaki ang anak ko na ikaw nakikitang asawa ko." Parang gumuho ang langit sa ulo ni Christina. Si Chloe ay buntis habang siya kagagaling lang sa isang gabing puno ng karahasan. Ang sakit na naramdaman niya hindi maipaliwanag. "Umalis ka na, Christina," dagdag ni Chloe. "Wala kang lugar dito. Isa ka lang namang bayarang asawa, di ba? O baka mas tamang sabihing bayarang babae na ngayon." Sa gitna ng ulan na biglang bumuhos, pinalaya si Christina sa mansyong inakala niya na magiging tahanan niya. Wala siyang dalang gamit, wala siyang dalang pera. Ang tanging dala niya ay ang matinding galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa bawat patak ng ulan, isang panata ang binuo ni Christina. Darating ang araw. Tristan Jade Montefino, babalik ako. At sa pagkakataong yan, sisiguraduhin ko, luluhod kayo sa harap ko at pagbabayaran niyo ang bawat luhang binuhos ko ngayong gabi. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Malayo sa marangyang buhay sa syudad, naninirahan ngayon si Christina sa isang maliit na bayan sa Laguna.
sa isang kubong malapit sa mga bukirin. Dito siya dinala ng kanyang mga paa matapos ang gabing yon ng pagtataksil. Nagtatrabaho siya bilang tagalaba at tagaluto sa isang maliit na karinderya para lamang may maipanglaman sa sikmura. Isang umaga, habang sinasampay ang mga nilabhan, biglang umikot ang paligid ni Christina. Ang amoy ng nilulutong ginataan sa kapitbahay na dati paborito niya, biglang naging kasampa-sampa sa kanyang pangamoy. Napakapit siya sa kawayang bakod bago tuluyang mapaupo at sumuka. "Christina, ayos ka lang ba, iha?" Tanong ni Aling Marta, ang may-ari ng karinderya. "Pang-apat na araw mo na yang tila hilong-hilo at laging nasusuka." Opo, Aling Marta. Baka napagod lang po sa dami ng labada." Mahinang sagot ni Christina. Habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ngunit may kutob na si Aling Marta. "Iha, magpatingin ka sa klinika sa bayan. Ang mga ganyang senyales, alam mo na." Kinabukasan, bitbit ang kaba sa dibdib, nagtungo si Christina sa isang maliit na health center. Habang naghihintay ng resulta ng kanyang ultrasound, tila tumigil ang mundo niya. Nang tawagin siya ng doktor, ang nakuha nito ay may kasamang ngiti. "Congratulations, Christina. You are 12 weeks pregnant." Wika ng doktora. Nanigas si Christina. Alam niya ang petsa. Alam niya kung kanino nagmula ang batang ito. Hindi kay Tristan na kailanman ay hindi siya kinawayan, kung hindi sa lalaking bumaboy sa kanya sa ikatlong palapag ng mansong iyon, si Paul Jake Montesilio. "Pero doktora, may kakaiba sa monitor," pansin ni Christina habang nakatingin sa screen. "Yan ang mas magandang balita. Hindi lang isa, Christina. Twins. Kambal ang dinadala mo?" Masayang dagdag ng doktora. Bumagsak ang balikat ni Christina. Kambal. Ang bunga na isang gabing puno ng karahasan at pait ay dalawang buhay na ngayon ay tumitibok sa loob niya. Sa isang sandali nakaramdam siya ng takot. Paano niya bubuhayin ang mga ito? Paano niya matitingnan ang mukha ng mga batang magpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamasakit na karanasan? Ngunit habang inahawakan niya ang kanyang tiyan, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang puso. Ang galit niya kay Tristan at Paul Jake ay tila naging isang matibay na pundasyon. "Hindi ko kayo pababayaan," bulong niya sa kanyang sinapupunan. "Kayo ang magiging sandata ko. Kayo ang dahilan kung bakit ako babangon." Habang naglalakad pa uwi isang itim na SUV, ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Boba ang bintana nito at bumungad ang muka ng lalaking huling-huli niyang gustong makita. "Nahanap din kita, Christina," wika ni Paul Jake Montesilio. Ang kanyang mga mata hindi na puno ng pagnanasa, kundi na isang malalim na pagsisisi at pag-aalala. "Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na? Tapos na ang usapan niyo ni Tristan, di ba? Nakuha niyo na ang gusto niyo sa akin." Sigaw ni Christina habang pilit na itinatago ang kanyang tiyan sa likod ng kanyang malapad na damit. "Christina, nakipaghiwalay na ako sa lahat ng business deals kay Tristan nang malaman kong ginawa niya sa pag-uwi mo. Hindi ko alam palalayasin ka niya," paliwanag ni Paul habang bumababa ng sasakyan. "Hayaan mong tulungan kita. Nagkamali ako at gusto kong bumawi." "Bumawi?" Napatawa ng mapait si Christina. "May babalik mo bang dangal ko? May babalik mo bang tiwala ko? Umalis ka na, Paul Jake. Ayoko lang makitang kahit sinong may kaugnayan sa impyernong pinanggalingan ko." Tatalikod na sana si Christina nang bigla siyang makaramdam na matinding hilo at tuluyang bumagsak. Mabilis siyang nasalo ni Paul Jake. Sa pagbuhat nito sa kanya, napansin ni Paul ang maliit na umbok sa tiyan ng babae. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Paul sa kawalan. Ngayon, may mas malalim na siyang dahilan para di nahayaan na mawala si Christina sa paningin niya at para tuluyang wasakin ang lalaking nagtaksil sa kanilang dalawa. Nagising si Christina sa loob ng isang silid na malayo sa barong-barong na kinilakhan niya nitong mga nakaraang buwan. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling linen ang sumalubong sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Paul Jake nakaupo sa isang armchair sa tabi ng kanyang kama, seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Agad na napahawak si Christina sa kanyang tiyan. "Ang mga anak ko, ayos lang ba sila?" Agad na tumayo si Paul at lumapit. "Ligtas sila, Christina. Ligtas ang kambal?" Sabi ng doktor, "Sobrang pagod at stress ng dahilan ng pagkahimatay mo. You need to eat and rest." Isang mapait na tingin ang pinukol ni Christina sa kanya. "Bakit mo ko dinala dito? Sabi ko sa'yo, ayokong makita ng pagmumukha mo."
Lumuhod si Paul sa tapat ng kanyang kama. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng isang bilyonaryo na katulad niya. Christina, alam kong kasumpa-sumpa ang ginawa ko. Nung gabing yon, nabulag ako ng pagnanasa at akala kong laro lang namin, Tristan. Pero nang malaman kong totoo na ikaw ay inosente at ginamit lang niya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi sapat ang sorry, Paul Jake. Mariing sabi ni Christina. Alam ko, kaya narito ako para mag-alok ng higit pa sa sorry. Nalaman ko ng lahat, Christina. Inagaw ni Tristan ang lahat sa'yo. Pinirmahan mo ang divorce papers nang walang nakuha na kahit na 5. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan. Pag-aaralin kita ng negosyo sa ibang bansa at bibigyan kita ng puhunan. Sa loob ng 5 taon, gagawin kitang babaeng mas makapangyarihan kaysa kay Tristan Jade Montefino. Napatitig si Christina sa folder. Sa loob nito ay mga papeles para sa isang bagong pangalan, Christine Villamor. Bakit mo to ginagawa? Dahil ba sa mga batang to? Tanong ni Christina. Dahil gusto kong makita ang pagbagsak ni Tristan sa kamay ng babaeng minahal ko kahit sa maling paraan ko to napakita. Seryosong sagot ni Paul. And yes, because I will protect my children. Whether you like it or not, ako ang ama nila. Pero hindi kita pipiliting pakasalan ako. Gusto ko na ikaw mismo ang kumuha ng hustisyang nararapat para sa'yo. Nanahimik si Christina. Tumingin siya sa labas ng bintana ng ospital. Naalala niyang ulan, ang pangungutya ni Chloe at ang pagtataksil ni Tristan. Ang dating Maria Cristina na mahina at sunod-sunuran ay namatay na sa gabing yon sa 2 palapag. Tatanggapin kong alok mo? Sabi ni Christina ng may matigas na boses. Pero wag mong iisiping pinatawad na kita. Gagamitin kita, Paul Jake. Gagamitin kong pera mo at ang kapangyarihan mo para durugin ang asawa ko. At kapag tapos na ako sa kanya, baka ikaw lang isunod ko. Sa halip na magalit, isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Paul. Gawin mo ang dapat mong gawin, Christine. I am all yours. Lumipas sa mga buwan sa Singapore. Sa tulong ni Paul, sumailalim si Christina sa isang masusing transformation. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalo namang tumatalas ang kanyang isipan. Nag-aral siya ng International Business and Finance. Sa gabi, habang nararamdaman ang sipa ng kambal, binabasa niyang bawat detalye ng mga kumpanya ni Tristan. Di naging madali ang lahat. May mga gabi na umiiyak pa rin siya sa takot, ngunit tuwing makikita niya ang ultrasound ng kanyang mga anak, isang lalaki at isang babae, ay di na nagbabagang apoy sa kanyang dibdib. Dumating ang araw ng kanyang panganak. Sa loob ng delivery room, habang hawak ang kamay ni Paul na hindi siya iniwan sa loob ng ilang buwan, sinilang ang 2 anghel. Meet your children, Christine, bulong ni Paul. Pinangalanan niya ang mga ito na sina King at Queen. Silang magpapaalala sa kanya na siya isang reynang nawala ng korona, ngunit ngayon handa nang bawiin ang lahat. 5 taon, panata ni Christina habang yakap ang mga sanggol. 5 taon, Tristan. Magpakasaya ka muna sa piling ng kabit mo dahil ang pagbabalik kong magiging huling kabanata ng maligaya mong buhay. 5 taon para sa iba, ang 5 taon ay mabilis na lumipas, ngunit para kay Christine Villamor, ang bagong pagkakakilanlan ni Christina, ang bawat segundo isang hakbang tungo sa kanyang muling pagsilang. Sa isang penthouse sa Singapore, nakatayo si Christine sa harap ng malawak na glass wall na nagpapakita ng nagagandahang mga ilaw ng lungsod. Hindi na siya ang babaeng nakasuot lang ng simpleng duster at may bakas ng sabon sa kamay. Ngayon, suot niya isang tailored power suit. Ang buhok niya ay maikli at elegante ang pagkakakot at ang kanyang mga mata tila mga brilyanteng matigas at walang emosyon. Mommy! 2 maliliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Patakbong lumapit sa kanya sina King at Queen. Si King nakamukhang kamukha ni Paul Jake sa tindig at talino at si Queen na nakuhang kagandahan at matamis ng ngiti ni Christina. Sila ang kanyang buhay, ang kanyang lakas at ang tayong dahilan kung bakit nanatiling buo ang kanyang puso sa kabila ng puot. Bakit kising pa ang mga munting anghel ko? Malambing na tanong ni Christine habang kinakarga si Queen. Sabi ni Tito Paul, uuwi na daw tayo sa Pilipinas. Wika ni King na may kislap sa mga mata. Totoo po ba, Mommy? Sandaling natigilan si Christine. Tumingin siya sa pintuan kung saan nakasandal si Paul Jake. Pinagmamasdan silang 3. Sa loob na 5 taon, si Paul ang naging sandigan niya.
Hindi ito nagkulang sa suporta, sa pag-aaral man niya sa pagpapalaki sa kambal. Ngunit alam ni Christine, bahagi lamang to ng kanyang plano. Oo anak, uuwi na tayo. May mga bagay lang na kailangan ayusin si mommy. Sagot ni Christine. Ang boses ay malamig pa na parang yelo. Nang makatulog ang kambal, nag-usap na sina Christine at Paul sa study room. Sa mesa, nakalatag ang mga financial reports ng Montefino Group of Companies. Tristan is struggling, Christine. Panimula ni Paul. Simula nang bawiin ko ang mga investments ko, 5 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng butas ang kumpanya niya. Pinilit niyang mag-expand sa real estate pero nagkamali siya ng mga desisyon. At si Chloe, nilulustay lang ang pera niya sa mga luho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Christine. Ganyan talaga kapag ang pundasyon ng tagumpay ay galing sa pagtataksil, madaling gumuho. Kailangan niya ng bagong investor para hindi sila mabankrupt. Sa susunod na buwan, nilunsad ko ng Emerald Holdings bilang isang shell company. Ikaw ang uupo bilang CEO, dagdag ni Paul. Emerald, bulong ni Christine. Naalala niyang emerald green dress na suot niya ng gabing iyon. Ang kulay ng kanyang kahihiyan ay siya ring magiging kulay ng kanyang paghihiganti. Handa ka na ba? Tanong ni Paul. Ang mga mata ay may halong pag-aalala. Kapag bumalik tayo, wala nang atrasan to. Makikita mo siya. Makikita mo ang lalaking sumira sa'yo. Pinikit ni Christine ang kanyang mga mata. Naalala niya ang ulan, ang gutom, ang sakit at ang pang-aabuso. At ang mukha ni Tristan habang pinamumuka sa kanya na wala siyang halaga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ron ang takot. Ang naroon ay ang apoy na isang babaeng namatay na noon at ngayon muling nabuhay bilang isang mananalanta. Handang-handa na ako. Paul? Gusto kong makita kung paano siyang magmakaawa sa harap ng babaeng itinuring niyang basura. Pagkalipas ng 1 linggo, isang pribadong eroplano ang lumapag sa Maynila. Bumaba si Christine Villamor, suot ang kanyang malaking sunglasses at isang red trench coat. Kasunod niya ang kambal at si Paul Jake na kumalat ang balita sa business world. Isang misteryosong bilyonaryo mula sa Singapore, si Christine Villamor, ang balak mag-invest na malaking halaga sa mga naghihingalong kumpanya sa Pilipinas. Sa kabilang dako, sa opisina ni Tristan Jade Montefino, tila binagsakan siya ng langit at ng lupa. Kailangan makuha natin ang atensyon ng CEO ng Emerald Holdings, Chloe. Kung hindi bukas makalawa, nasa kalsada na tayo. Sigaw ni Tristan sa kanyang asawa. Gawin mo ang lahat. Makuha lang natin ang atensyon ng CEO. Gamitin mo ang charms mo. Di ba dyan ka magaling? Iritableng sagot ni Chloe na mas problemado sa kanyang mga kanseladong credit cards kaysa sa kumpanya. Hindi nila alam ang salvation na hinihintay nila ay ang mismong bagyo na wawasak sa kanilang lahat. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, si Christine ang may hawak ng alas. Ang engrandeng ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay punong-puno ng mga maimpluwensyang tao sa bansa. Ito ang gabi ng Global Investors Gala at ang lahat na naghihintay sa pagdating ng promosong CEO ng Emerald Holdings. Sa isang madilim na sulok, hindi mapakali si Tristan Jade Montefino. Ang kanyang mukha halatang may bakas ng puyat at stress. Sa tabi niya ay si Chloe na kahit suot ng isang mamahaling itim na gown, hindi may tatagong pagiging iritable. Tristan, siguraduhin mong makakausap natin si Miss Villamor. Sabi ng bangko, ito na ang huling linggo natin bago nila simulan ang foreclosure ng mga properties natin. Bulong ni Chloe, ang boses ay puno ng kaba. Alam ko, huwag mo kong pilitin. Asik ni Tristan. Bigla, tumahimik ang paligid. Ang mga pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang isang babae na tila naglalakad sa ibabaw ng ulap. Suot ni Christine ang isang hapit na blood red gown na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang tabi ay si Paul Jake Montecillo na nakasuot ng eleganteng tuxedo. Napamaang si Tristan. May kung ano sa aura ng babaeng yon na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang winawaksi. Paul Jake, bulong ni Tristan nang makilala ang dating kaibigan. At sinong kasama niya? Dahan-dahan lumapit ang magkaparehas sa kinaroroonan ni Tristan. Bawat hakbang ni Christine ay tila isang pagbilang ng hatol.
Nang tumigil sa harap ng mag-asawa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Christine. Good evening, Mr. and Mrs. Montefino. Wika ni Christine. Ang kanyang boses ay malalim, edukada at puno ng otoridad. Miss Villamor, I assume? Nauutal na tanong ni Tristan. Di niya may alis ang tingin sa mata ng babae. Ako si Tristan Jade Montefino ng Montefino Group at itong asawa ko, si Chloe. Tumingin si Christine kay Chloe, ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagkakasakit. Nice to meet you, Chloe. Balita ko mahilig ka sa mga limited edition na bag. Sayang, balita ko rin marami ka nang kailangan ibenta para suporta ng kumpanya ng asawa mo. Namutla si Chloe. Paano niyo nalaman? Business is my life, Chloe. I know everything about the people I might invest in. Putol ni Christine. Hinarap naman niya si Tristan, ang lalaking minahal niya noon ngunit ngayon tila isang maliit na insekto na lamang sa kanyang paningin. So, Mr. Montefino, balita ko kailangan mo ng 500 milyong piso para maisalba ang iyong Southern Port Project. Ang proyektong nakuha mo sa napaka-interesanting paraan, 5 taon nang nakalilipas? Kumunot ang noon ni Tristan. Paano niya nalaman ang tungkol sa proyektong iyon? Let's just say I have a very good memory, sagot ni Christine habang dahan-dahan na tinatanggal ang kanyang sunglasses. Doon nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang muling nakita ni Tristan ang mga matang iyon. Ang hugis ng muka, ang hubog ng labi. Christina, bulala si Tristan. Ang baso ng alak na hawak niya ay halos mabitawan niya. Imposible. Patay na siya. Sabi ng mga tauhan ko na wala na siya sa probinsya. Tumawa ng mahina si Christine. Isang tawa na walang bahid ng saya. Ang Maria Cristina na kilala mo ay matagal nang patay. Tristan, pinatay mo siya nung gabing binenta mo sa halagang 1 bilyon. Ang kaharap mo ngayon ay si Christine Villamor, ang babaeng may-ari sa lahat ng utang mo. You are the CEO of Emerald Holdings? Sigaw ni Chloe, na tila hihimatay na sa gulat. Yes, at narito ako hindi para isalba ang kumpanya ninyo. Lumapit si Christine sa tenga ni Tristan at bumulong, sapat na para marinig din ni Chloe. Narito ako para panoorin kayong nawawalan ng lahat. Kaya ang ginawa ninyo sa akin, sisiguraduhin ko sa kangkungan kay pupulutin bago pa matapos ang buwang ito. Pagkatapos noon, tinalikuran na sila ni Christine at kumapit sa braso ni Paul Jake. Iniwan niyang tulala at nanginginig sa takot ang dalawa. Ang unang saksak ng paghihiganti ay matagumpay na naitanim at ito ay simula pa lamang ng mahabang pagpapasakit na inihanda niya para sa kanila. Matapos ang gabing yon sa gala, tila naging isang mabilis na kaganapan ang pagguho ng mundo ni Tristan. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Ang bawat saradong pinto ng mga bangko at ang bawat binalingang investor iisa ang sinasagot. Wait for the decision of Emerald Holdings? Hawak ni Christine ang leeg ng buong industriya. Isang umaga, nang walang pasabi, sumugod si Tristan sa opisina ni Christine sa tuktok ng Villamor Tower. Hinarang siya ng mga security, ngunit dahil sa kanyang desperasyon nagawa niyang makapasok sa loob ng opisina ng CEO. Christina, mag-usap tayo. Sigaw ni Tristan habang hinihingal. Dahan-dahang inigot ni Christine ang kanyang swivel chair. Nakasuot siya ng isang puting business suit, mukhang napakalinis at sophisticado. Miss Villamor, Tristan? Miss Villamor ang tawag mo sa akin. At hindi ba tinuruan ka ng sekretaryo mo na kailangan ng appointment bago pumasok dito? Huwag na kayong magbulahan. Tristan slammed his hand on her desk. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo hinaharang lahat ng credit lines ko? Kung gusto mong gumante dahil sa nangyari noon, pag-usapan natin. Pera bang gusto mo? Tumayo si Tristan at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Ang bawat tunog ng kanyang high heel sa sahig ay tila hatol ng kamatayan para kay Tristan. Pera? Natatawang tanong ni Christine. Tristan, mas marami akong pera kaysa sa pinagsamasamang halaga ng ari-arian mo. Hindi pera ang gusto ko, makita kang mawala ng kahit isang sentimo. Gusto kong maranasan mong magmakaawa para sa isang pirasong tinapay gaya ng ginawa ko nung pinalayas mo ko sa ulan. Nagkamali ako, aaminin ko. Sigaw ni Tristan, ang boses nagsisimula ng mabasag. Pero asawa mo pa rin ako noon, Christina. May pinagsamahan tayo? Asawa?
Biglang nagdilim ang mukha ni Christine. Isang malakas sa sampalang dumapo sa pisngi ni Tristan na nagpalingon sa ulo nito. Ang asawa hindi binibenta ang dangal ng asawa niya para sa isang proyekto. Ang asawa hindi dinadalang kabit sa loob ng bahay habang ang tunay na asawa dinudurog ang puso. Napaatras si Tristan, hawak ang kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang bata, sina King at Queen, kasunod si Paul Jake. "Mommy, are we going to the park now?" Masayang tanong ni Queen. Napatitig si Tristan sa dalawang bata. Merong kung anong puwersa na humihila sa kanyang hininga. Tiningnan niya ang mukha ni King, ang mga mata nito, ang hugis ng panga, at ang batang babaeng si Queen na ang mga mata ay kawangis ng kay Christina. "Sino sila?" tanong ni Tristan. Ang boses ay nangangatal. "Sila ang mga anak ko." Malamig na sagot ni Christine habang niyayakap ang dalawa. Tumingin si Tristan kay Paul Jake, pagkatapos muli sa mga bata. Ilang taon na sila? Christina, 5 taon nang nakalilipas simula ng isang mabilis na kalkulasyon ang gumana sa utak ni Tristan. Anak ko ba sila? Bago pa makasagot si Christine, humakbang si Paul sa harap niya. Protektado ang mag-ina. Wala kang anak dito, Tristan. Ang mga batang ito ay sa akin. At hindi ko hahayaan ang isang katulad mo madungisan ang buhay nila. Hindi totoo yan, sigaw ni Tristan, pilit na lumalapit. Christina, sabihin mong totoo. Anak ko sila, hindi ba? Tumingin si Christine kay Tristan nang may halong pagkamuhi at puot. Kahit kailan, Tristan, hindi mo ako ginalaw. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo isa lang akong palamuti. Sabi mo kinuha mo lang ako sa hirap. Kaya paano mo sasabihin sa'yo mga batang to? Lumuhod si Tristan sa sahig. Tila nawala ng lakas. Ang katotohanan na meron siyang pamilyang hindi niya kailanman magiging pag-aari ay mas masakit pa kaysa pagkalugi ng kanyang kumpanya. Umalis ka na, Tristan. Utos ni Christine. Ito ang huling babala ko. Sa susunod na mag-cruise ang landas natin, sisiguraduhin ko, wala ka na ring bahay na uuwian asawa mo. Habang papalabas si Tristan na luhaan at hiyang-hiya, isang matalim na tingin ang pinukol ni Christine sa kanyang likuran. Ang paghihigante mas matamis pala kapag ang kalaban unti-unting namamatay sa loob bago pa man mawala ang kanyang yaman. Habang unti-unti nauubos ang oras si Tristan, ang tensyon sa loob ng kanyang sariling tahanan ay umaabot na sa sukdulan. Ang mansong dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang malamig na hawla. Wala nang mga katulong dahil hindi na kayang bayaran ang mga ito. Ang mga kagamitan isa-isang nilalagyan ng foreclosed sticker ng mga tauhan ng bangko. Ano ba, Tristan? Wala ka na bang gagawin? Sigaw ni Chloe habang nag-iempake ng kanyang mga mamahaling designer bags. Sabi mo ayos ng lahat. Sabi mo kayang-kaya mong paikutin ng Christina yan. Tumahimik ka, Chloe. Kung hindi dahil sa mga luho mo, sana may naitabi pa tayong pera. Bulyaw ni Tristan habang nakasandal sa pader, hawak ang isang bote ng murang alak. Huwag mo kong sisihin sa kabobohan mo. Ikaw ang nagbenta sa kanya kay Paul Jake. Ikaw ang nagpalay sa kanya ngayon. Eto tayo. Basahan na sa paningin ng lahat. Padabog na sinara ni Chloe ang kanyang maleta. Aalis na ako. Hindi ko kayang mamuhay sa hirap kasama na isang talonang katulad mo. Aalis ka? Saan ka pupunta? Habol ni Tristan. Kahit saan, basta malayo sa'yo. Ngunit pagbukas ni Chloe ng pinto, hindi kalayaan ang sumalubong sa kanya kundi mga tauhan ng NBI. Mrs. Chloe Montefino, you are under arrest for multiple counts of estafa and money laundering involving the ghost employees of Montefino Group. Saan ang opisyal? Nabutla si Chloe. Lumingon siya kay Tristan na tila humihingi ng tulong, ngunit tinalikuran lamang siya nito. Ang bawat ebidensya ng pandarayang ginawa ni Chloe sa kumpanya, maingat na pinadala ni Christine sa mga otoridad. Pinanood ni Tristan kung paanong kalad ka rin ang kanyang kabit palabas ng bahay, nagsisisigaw at nagmamakaawa. Kinabukasan mag-isa na lamang si Tristan sa loob ng madilim na sala. Doon niya dinatnan si Christine. Dumating ang babae na parang isang anghel ng kamatayan, kalmado, maganda, walang bahid ng dumi. Masaya ka na ba? Tanong ni Tristan. Ang poses ay parang galing sa hukay. Wala na ang kumpanya ko. Wala nang asawa ko. Wala nang dangal ko. Ano pa bang gusto mo? Dahan-dahan lumapit si Christine at naupo sa tapat niya. Nilabas niya ang isang dokumento. Gusto kong pirmahan mo to.
Isang unconditional surrender sa lahat ng shares mo sa Southern Port Project sa pangalan ni na King at Queen? Bakit sa kanila? Tanong ni Tristan. Sabi mo hindi ko sila anak. Tinitigan siya ni Christine na matagal. Dahil kahit gaano kakasama, sila ang buhay na patunay na sa kabila ng duming binato mo sa akin, nakabuo ko isang bagay na napakaganda. Ang kayamanang kinuha mo sa akin noon gamit ang katawan ko, ibabalik mo sa kanila ngayon bilang kabayaran sa bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Nanginginig ang mga kamay ni Tristan habang pinipirmahan ang huling papel na nag-uugnay sa kanyang yaman. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo na si Christine. Christina, please, tawag ni Tristan. Kahit isang pagkakataon lang, gusto ko lang mahawakan ng mga bata. Gusto ko lang maramdaman na may pamilya ako. Humarap si Christine sa kanya, ang mga mata puno ng pait. Nung gabing binenta mo ko, Tristan, pinatay mo ang pagkakataon mong maging ama. Pinatay mo ang pagkakataon mong maging tao. Ang pamilyang hinahanap mo wala na rito. Matagal mo na silang pinagpalit sa isang piraso ng papel. Lumabas si Christine ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Paul Jake sa loob ng sasakyan. Tapos na ba? Tanong ni Paul. Tapos na, sagot ni Christine. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ngunit bakit parang hindi ko maramdaman ang sayang inaasahan ko? Hinawakan ni Paul ang kanyang kamay. Dahil ang tunay na pagbangon, Christine, ay hindi nagmumula sa pagbagsak ng iba. Nagmumula ito sa pagpapatawad mo sa sarili mo at pagyakap sa bagong buhay na binubuo natin. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Christine sa side mirror ang mga truck ng hakot na nagsisimula ng ilabas ang mga gamit sa loob ng mansyon ni Tristan. Ang imperno ay tuluyan ng nagiba at ang mga abo nito, isang bagong umagang naghihintay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang linggo matapos ang ganap na pagbagsak ng Montefino Group. Habang unti-unting nananahimik ang bagyo sa buhay ni Christine, isang gabi dinalaw siya ni Paul Jake sa kanyang opisina. Bit-bit ang isang bote ng wine, ngunit ang mukha nito'y bakas ng isang seryosong timpla. Christine, kailangan natin mag-usap. Panimula ni Paul. Pinatong ni Christine ang kanyang fountain pen at sumandal sa kanyang upuan. Tungkol ba to sa merger ng Emerald at nang nakuha nating shares mula kay Tristan? Hindi. Umiling si Paul. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Tungkol ito sa gabing yon, 5 taon nang nakalilipas at tungkol sa kambal. Bahagyang kumunot ang noo ni Christine. Paul, alam nating dalawa ang nangyari. Alam nating ikaw ang ama dahil... Hindi, Christine. Yan ang akala mo. Yan din ang akala ko sa loob ng 5 taon. Putol ni Paul. Nilapag niya ang isang envelope sa lamesa. Bago mo tuluyang itaboy si Tristan sa kalsada, kumuha ko ng DNA sample niya nang huli siyang pumunta rito. Pinagkumpara ko to sa DNA ni na King at Queen. Nanginginig ang kamay ni Christine habang binubuksan ang envelope. Binasa niya ang resulta. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 99.9% probability of paternity. Tristan Jade Montefino. Paano? Nauutal na tanong ni Christine. Ni minsan hindi niya ako ginalaw, Paul. 1 taon kaming kasal pero lasing siya nung gabi bago ang party ni Paul Jake. Mahinang paliwanag ni Paul. Naalala mo ba nung uwi mo galing sa probinsya para bisitahin ang puntod ng magulang mo? Sabi ng mga tauhan niya lasing na lasing si Tristan ng gabing yon at pumasok siya sa kwarto mo. Akala niya panaginip lang lahat kaya hindi niya binanggit sa'yo. At dahil sa sobrang galit mo sa kanya, pagkatapos ng party hindi mo naisip na baka nangyari yon bago pang gabing binenta ka niya. Napaupo si Christine, tila nawala ng lakas. Ibig sabihin ang gabing niyurakan siya ni Paul Jake ay hindi nagbunga. Ang kambal ay bunga ng asawa niyang naging malupit sa kanya. Isang lalaki na ngayon wala ng kahit ano dahil sa sarili niyang mga kamay. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Christine, ang mga mata puno ng luha. Dahil ayokong bumuo tayo ng pamilya sa ilalim na isang kasinungalingan. Seryosong sagot ni Paul. Minahal kita, Christine. Minahal ko ang kambal na parang sa akin, pero nararapat nilang malaman ang katotohanan at nararapat mong malaman ang paghihiganti mo ay ginawa mo sa ama ng sarili mong mga anak. Tumayo si Christine at mabilis na lumabas ng opisina. Di niya alam kung saan siya pupunta pero may iisang direksyon lang ang nagdidikta ng kanyang puso. Ang maliit na apartment kung saan balita niya tumutuloy ang isang pulubing si Tristan.
Nadatnan niya si Tristan sa isang madilim na eskinita, nakaupo sa tabi ng isang basurahan, hawak ang isang luma at kupas na litrato ni Christina noong sila'y bago pa lamang kinakasal. Mukhang matanda na ito, madungis at wala ng bakas ng pagiging isang makapangyarihang bilyonaryo. Christina? Gulat na wika ni Tristan na makita ang anino ng babae. Anong ginagawa mo rito? Para ba duraan ako ulit? Di nakapagsalita si Christine. Tinitigan niya ang lalaking naging mitsa ng kanyang impyerno, ngunit ngayon ama pala ng kanyang mga anak. Ang galit na dati nagbabaga unti-unti, napalitan na isang kakaibang kirot. Kirot ng pagsisisi at ang bigat ng katotohanan. Tristan, sambit ni Christine, ang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang mangyaring lahat ng to kung alam mong may nangyari sa atin bago mo ako ibenta? Napatigil si Tristan. Unti-unti, pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Dahil natakot ako, Christina. Natakot akong aminin na mahal kita, pero mas mahal ko ang kapangyarihan ko. Akala ko hindi sapat ang isang gabi para mabuo sila. At nung makita ko sila, nahiya ako. Nahiya akong maging ama nila pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Sa gitna ng karimlan ng eskinita, dalawang kaluluwang sugatan ang nagharap. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang tanong, may puwang pa ba ang pagpapatawad sa gitna na napakaraming pagkakamali? Habang nilalabanan ni Christine ang gulong hatid ng bagong revelasyon tungkol sa tunay na ama ng kambal, isang balita ang yumanig sa kanyang katahimikan. Nakatakas si Chloe mula sa piitan habang inililipad ito ng pasilidad, sa tulong ng ilang koneksyong naiwan ito sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal isang tawag ang nakuha ni Christine mula sa isang hindi kilalang numero. Christina o Christine, ano bang itawag ko sa'yo, sisiguraduhin ko ito na ang huling beses na maririnig mong boses ko? Ang boses ni Chloe puno ng pait, galit at halatang nawawala na sa katinoan. Nasaan ka, Chloe? Sumuko ka na habang maaga pa? Kalmadong sagot ni Christine bagaman nanlalamig ang kanyang mga kamay. Sumuko? Matapos mong sirain ang buhay ko. Matapos mong ipakulong lahat ng pangarap ko, wala na akong mawawala, Christine, pero ikaw marami pa. Doon narinig ni Christine ang iyak na isang bata sa kabilang linya. Ang puso niya tila tumigil sa pagtibok. Si Queen, nandito ang anak mo sa akin. Sa lumang bodega ng Montefino Shipping sa Pier 4, mag-isa kang pumunta dito. Isang polis, isang Paul Jake, o kahit isang bodyguard na makita ko, hindi mo makikitang buhay ang batang to. Mabilis na nagtungo si Christine sa Pier 4. Ang hangin amoy kalawang at dagat. Pagpasok sa madilim at malikabok na bodega, nakita niya si Chloe na may hawak na kutsilyo. Nakatutok sa leeg ng umiiyak na si Queen na nakatali sa isang upuan. Gulo-gulo ang buhok ni Chloe. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa inggit at selos. Tingnan mo nga naman, ang dakilang Christine Villamor. Akala mo ba nanalo ka na? Chloe, bitawan mong anak ko. Sa akin ka may galit, huwag mong idamay ang bata. Pagsusumamo ni Christine habang dahan-dahang lumalapit. Bakit? Dahil ba siyang alas mo para makuha ulit si Tristan? O si Paul Jake? Humalakak si Chloe ng hysterical. Lahat na lang kinuha mo. Ang atensyon ni Tristan, ang pera, ang posisyon ko. Ako dapat ang reyna, Christine. Ako dapat. Hindi ka naging reyna dahil ikaw mismo ang sumira sa sarili mo, Chloe. Ginamit mo si Tristan at ginamit ka rin niya. Pareho kayo nabulag sa kasakiman. Sigaw ni Christine. Sa gitna ng tensyon, isang aninong lumabas mula sa likod ng mga container. Si Tristan, sugatan, madungis at talatang nahihirapan sa paglalakad. Chloe, itigil mo na to. Mahinang utos si Tristan. Tristan, darling, dumating ka para iligtas ako? Umaasang tanong ni Chloe. Hindi, Chloe. Dumating ako para itamang lahat. Lumapit si Tristan, di alintanang kutsilyong hawak ng babae. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Ako ang naging ganid. Ako ang nagtaksil. Hayaan mo na si Queen. Siya ang anak ko, ang dugot laman ko na kailanman hindi ko pinoprotektahan. Napatigil si Chloe, ang pagkagulat na balita na matinding pood. Anak mo, ibig sabihin totoong balita? Pinagtaksilan mo rin ako, Tristan. Dahil sa bugso ng galit, iwinasiwas ni Chloe ang kutsilyo patungo kay Tristan. Nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na sinunggaba ni Christine ang kanyang anak habang si Tristan pilit na pinipigilan si Chloe. Isang putok ng barel ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Dumating ang mga pulis sa pangunguna ni Paul Jake.
Nakita nila si Chloe na nakasalampak sa sahig habang si Tristan ay dugo ang nakandusay matapos sarangan ang baling dapat ay para kay Christine. Tristan! Sigaw ni Christine habang papalapit sa asawa. Christine! Ubo ni Tristan, may kasamang dugo. Patawarin mo ko. Sa huling pagkakataon, nagawa ko ring maging ama? Nakahuli na ng mga pulis kay Chloe. Napatuloy sumisigaw ng kung ano-ano. Tuluyan ang nilamon ng kanyang sariling kabaliwan. Habang si Tristan naman sinasakay sa ambulansya, hawak-hawak ni Christine ang kamay nito. Habang ang kambal ligtas na sa mga bisig ni Paul Jake. Ang gabi ng paghihiganti ay nauwi sa isang madugong sakripisyo na nagpapabago sa lahat ng plano ni Christine para sa hinaharap. Ang bawat segundong lumilipas sa labas ng operating room ay tila isang taon para kay Christine. Ang kanyang mga kamay may bakas pa ng tuyong dugo ni Tristan, ang dugong dumanak upang iligtas siya at ang kanilang anak. Sa tabi niya nakaupo si Paul Jake, tahimik, malalim ang iniisip. Ang kambal ay pansamantalang nasa pangangalaga ng mga yaya para sa isang ligtas na silid ospital. Bakit niyo ginawa yon, Paul? Basag ang boses na tanong ni Christine. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para durugin siya, bakit niya tinaya ang buhay niya para sa akin? Tumingin si Paul sa kanya. May halong lungkot at pagtanggap ang kanyang mga mata. Dahil sa huli, Christine, napagtanto niyang ang tunay na kayamanan ay ang kumpanyang pinaglalaban niya, kundi ang pamilyang tinapon niya. Ang pagsasakripisyo ang tanging paraan na alam niya para mabura ang utang niya sa'yo. Lumabas ang doktor pagkaraan ng ilang oras. Stable na ang pasyente pero maluba ang tama sa kanyang baga. He is asking for you, Miss Villamor. Dahan-dahan, pumasok si Christine sa silid. Doon, nakita niya ang isang Tristan na malayo sa hambog na bilyonaryo na nakilala niya. Maputla ito, nakakabit sa mga makina, tila pagod na ang kaluluwa. Christina, mahinang tawag nito. Huwag ka munang magsasalita, Tristan. Magpahinga ka na? Pigil ni Christine habang pilit na pinipigilan ang pagluha. Hindi, baka ito na ang huling pagkakataon. Pigil ang ngiti ni Tristan. Nakita ko ang kambal kanina bago ko mawalan ng malay. Napakaganda ni Queen. Napakatapang ni King. Karapat dapat silang magkaroon ng ama na hindi katulad ko. Tristan, patawad Christina. Patawad sa gabing ibinenta kita. Patawad sa bawat sampal, sa bawat pang-aapi, sa bawat luhang idinulot ko sa'yo. Ngayong wala na akong kahit ano, ngayon ko lang nalaman na ikaw palang lahat sa akin. Humugot siya ng malalim na hininga. Gusto kong ibigay mo ang lahat ng natitirang ari-arian ko sa pangalan nila. Huwag mo silang palakihin na may galit sa akin. Sabihin mo na minahal ko sila sa huling sandali ng buhay ko. Sa mga sandaling yon, ang pader na tiniyo ni Christine sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang galit na nagpapatakbo sa kanyang buhay ay napalitan ng isang malalim na habag. Hindi niya na nakikita ang kaaway. Ang nakikita niya ay isang lalaking nagkamali at nagbayad ng higit pa sa nararapat. Pinapatawad na kita, Tristan, bulong ni Christine. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at tumuwid ang tunog ng heart monitor. Ang huling pagsara ng aklat. 1 linggo matapos ang libing ni Tristan, nakatayo si Christine sa tapat ng puntod nito. Kasama niya sina King at Queen na nag-iwan ng mga puting rosas. Si Chloe naman tuluyan ng nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong kidnapping at attempted murder. Kasama ng kanyang mga naunang kaso ng estafa. Lumapit si Paul Jake sa kanya. Anong plano mo ngayon, Christine? Hinarap siya ni Christine. Gusto kong simulan ang buhay na malayo sa paghihiganti. Ibabalik ang pangalan ko. Hindi na ako si Christine Villamor na puno ng puot. Ako nang muli si Maria Cristina, isang ina na handang bumuo ng bagong bukas para sa kanyang mga anak. Kasama ba ako sa bukas na yon? Tanong ni Paul. Ang pag-asa'y bakas sa kanyang mukha. Tumingin si Christina sa langit. Pagkatapos ay sa kanyang kambal na masayang naglalaro sa damuhan. Marami ka ring kasalanan sa akin, Paul. Pero sa loob ng 5 taon, napatunayan mong kaya mong magbago. Hindi ko maipapangakong agad-agad na pag-ibig, pero handa akong bigyan tayo ng pagkakataon. Isang pagkakataon na maging isang pamilyang binuo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Niyakap ni Paul si Christina sa ilalim ng dapit hapon.
Ang impyernong pinagdaanan niya ay tapos na. Ang babaeng inapi, niyurakan at ibinenta ay hindi lamang bumangon. Siya ay lumipad patungo sa isang bagong simula kung saan ang pag-ibig, sa wakas ay mas matimbang kaysa sa ganti. Lumipas ang isang taon, simula ng huling dumalaw ang uno sa buhay ni Maria Cristina. Ang dating maingay at magulong mundo ng paghihigante napalitan ng katahimikan at kapayapaan sa isang malawak na farm estate sa Batangas. Dito, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan at sa malalamig na gusali ng syudad. Tinatag ni Cristina ang kanyang bagong kaharian, isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang Montefino Group at Emerald Holdings ay formal na ngang nagsanib, ngunit sa pagkakataong to ang layunin ng kumpanya ay hindi na lamang pagkakamal ng kayamanan. Nagtayo si Cristina ng isang foundation para sa mga kakaibang biktima ng pang-aabuso at human trafficking na pinangalanan niya na Maria's Hope. Isang maaliwalas na hapon, habang nakaupo si Cristina sa veranda, pinagmamasdan niya sina King at Queen na masayang naghahabol sa mga aso sa malawak na damuhan. Ang kambal ay lumalaking malusog at puno ng sigla. Si King, bagaman may mga katangiang pisikal ni Tristan, ay nagtataglay ng kabutihan ng loob na pilit na hinubog ni Cristina. Si Queen naman ay may kanyang angking munting talino, matapang at may masalasakit sa kapwa. Napakabilis talaga ng panahon. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumapit si Paul Jake, may dalang 2 baso ng sariwang juice. Sa loob ng isang taon, nanatili siyang tapat sa kanyang pangako. Hindi siya nagmadali. Naghintay siya hanggang sa muling magbukas ang puso ni Cristina. Naging katawang siya sa pagpapalaki sa kambal at pagpapatakbo ng foundation. Salamat sa lahat, Paul, taimtim na sabi ni Cristina habang tinatanggap ang baso. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nilalamon pa rin ako ng puot. Umupo si Paul sa tabi niya at tinawakan ang kanyang kamay. Ginawa ko lang ang dapat, Cristina, at kahit kailan hindi ko pagsisisihan ang pagpili sa iyo at sa mga bata. Handa na ba silang pumasok sa eskwela sa susunod na buwan? Handang-handa na. Gustong-gusto na ni King na mag-aral tungkol sa mga makina, habang si Queen naman gustong maging doktor. Nakangiting sagot ni Cristina. Sandaling natahimik ang paligid, isang katahimikan na hindi na nakakasakal kung hindi nakakakalma. Tumingin si Cristina sa suot niyang singsing. Hindi na ito ang wedding ring na mula sa nakaraan, kundi isang simpleng bandang sumisimbolo sa kanyang kalayaan at bagong simula. Alam mo, Paul, panimula ni Cristina, ang mga matay nakatitig sa papalubog na araw. Nung gabing binenta ko ni Tristan, akala ko yun ang katapusan ng buhay ko. Akala ko habang buhay na akong marumi at walang halaga, pero natutunan ko ng isang babae, gaano man niyurakan o apihin, ay may kapangyarihang muling buuin ang sarili niya mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Isa kang reyna, Cristina, at ang reyna hindi natatalo ng isang masamang kabanata, tugon ni Paul. Tumingin si Paul sa kanyang mga mata. May tanong na matagal nang naghihintay ng kasagutan. Cristina, sa loob na isang taon, napatunayan ko ang sarili ko. May puwang na ba ako sa puso mo bilang higit pa sa katuwang sa negosyo o ama-amahan ng kambal? Huminga ng malalim si Cristina. Tumingin muli siya sa anak niyang nagtatawanan. Nakita niya ang anino ni Tristan sa kanila. Ngunit hindi ito masakit. Pinatawad na niyang nakaraan at handa na siyang yakapin ang kasalukuyan. Paul, malambing niyang sabi. Ang pag-ibig ay hindi parang negosyo na kailangan ay may kapalit agad. Pero ngayong hapon, habang tinitingnan ko ang buhay na binuo natin, nasabi kong oo, handa na akong subukang muli. Handa na akong magmahal ng walang takot. Isang matamis na halik ang dinampi ni Paul sa noo ni Cristina habang ang dapit hapon ay nagbibigay ng ginintoang liwanag sa kanilang paligid. Ang kwento ni Maria Cristina ay hindi lamang kwento ng pagtataksil at paghihigante. Ito ay kwento ng isang babaeng ibinenta para sa bilyong halaga, ngunit napatunayan niya ang kanyang dangal at pagkatao ay hinding-hindi matatawaran ng anumang yaman sa mundo. Mula sa abo ng impyerno, sumibol ang isang bagong buhay. At sa huling pagkakataon, lumingon si Cristina sa nakaraan ng may ngiti.
bago tuluyang humakbang patungo sa hinaharap na siya nang sumusulat ng sariling wakas. At dito na po nagtatapos ang madamdamin at puno ng aral na kwento ni Maria Cristina. Saring naging inspirasyon sa inyong lahat ang kanyang paglalakbay na gaano man tayo itapon, yurakan o ibenta ng mundong ito na sa atin ang lakas upang muling babangon at itayo ang sariling kaharian. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa perang kapalit nito. Kung hindi, sa tibay ng kanyang paninindigan at sa laki ng kanyang pagpapatawad. Muli, ako ang inyong narrator, Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta dito sa Ayesha TV. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ano ang paborito ninyong eksena at sino ang susunod na karakter na nais ninyong itampok natin? Huwag din pong kalimutang i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Paalam mga ka-Ayesha at laging tatandaan, sa bawat pagtatapos ay may bagong simula.